Punta tayo sa City of Pines, ang Baguio. Magbabas tayo kaya papunta na tayo nito sa Victory Liner Terminal Cubao. Nakapag-book na ako ng ticket online kaya magre-redeem na lang tayo dito sa online booking redemption booth. First class bus ang kinuha natin kaya medyo mas mahal ng konting pamasahe, 999 pesos one way. At dahil nga first class passenger tayo, may pa-lounge ang Victory Liner. The aircon dito, hindi ka maiinitan sa labas at meron din silang pakape. Libre lang ang coffee, pwede kang uminom habang nag-aantay ng alis nyo. May sugar and cream na rin dyan, kahit makasampung baso ka, okay lang. At eto nga, nakasakay na kami sa bus at dahil first class ito, mas maluwag at komportable ang upuan. May CR din sa loob. Mabilis lang ang biyahe namin at walang traffic, hindi pa umabot ng 5 hours. Kaya nakarating kami agad dito sa 456 Hotel ng Baguio. Binuko na rin ito advance online at magandang location ito, malapit sa lahat. Malaking kwarto rin ang kinuha ko kasi 4 kaming mag-o-occupy. Meron siyang isang king bed, queen bed at double. First meal namin sa Baguio, kumain kami sa Korean resto, doon kami nag-breakfast. Mabuti na lang open na ang mga resto dito ng 9 AM. Umorder kami ng isang bibimbap at 2 kimchi jjigae. Ang naging bill namin ay 900 pesos. Nung nabusog na kami, saka namin sinimulan ng journey dito sa Baguio. Nagrent ako ng car with driver at ang binayaran ko ay 4,500 pesos. First destination, Lion's Head. Medyo may inaayos yata sa Lion's Head nung naabutan namin kaya ganyan ang itsura niya. Nagpicture lang kami rito at si ate nakita kong nagpaparent ng costume niya 30 pesos. Kaya syempre sinubukan na rin natin. Ayan si madam oh. At pinasuot ko rin yung anak ko para ma-experience niya. Tapos konting lakad-lakad sa gilid kung anong meron and then umalis na rin kami at nagpunta naman kami sa Mines View Park. Bago ka pumasok, merong 10 pesos entrance fee per adult. Medyo maiksi lang yung pwede mo makita dito sa Mines View Park. May mga nagbebenta ng halaman sa gilid at meron ding mga kabayo na ready for picture taking. Syempre may bayad yan. 50 pesos solo, 50 pesos group, basta puro 50 pesos. Tapos pag pumunta ka sa bandang likod, dito mo makikita yung magandang tanawin gaya nito. Pagkatapos namin magpicture dyan, lumabas na rin kami agad sa exit at nakita nga namin itong taho. 50 pesos daw per baso, strawberry taho or ube taho. Kaya tinikman namin pareho, masarap naman, pero mas nagustuhan ko yung ube. Hindi kasi siya masyadong matamis, sakto lang. Sabi ni kuya pwede daw ibalik pag hindi nasarapan. Kaya pagkaubos ko, sabi ko kay kuya hindi masarap. Ayan, kain na naman si madam. Next destination ay Wright Park and the Mansion. Tahimik ang ambience dito, maaliwalas, maraming puno, masarap maglakad-lakad, yun lang. Syempre hindi mawawala yung picture taking, video, then nagpunta naman kami sa tapat ng The Mansion. Tingin-tingin sa paligid, picture taking ulit. Heto lang mismo ang makikita mo dito sa The Mansion. Kaya pagkatapos nito, nagpunta na kami agad sa next destination. Tara, sama ka sa part 2. Kung gusto mo pa ng mga ganitong kwento, huwag mong kalimutang i-like and share ang video ko. O siya, sa susunod na kwentuhan ulit. Annyeong!